May transformer tayo dito, Lodi. Bali, ang output nito ay 16 volts. 900 mA, halos 1 ampere na to. Kung isasaksak mo siya, ayan, wala siyang output. Laman siyang spark dito, ayan o. Ito, alaman siyang spark. Ayan. Charger to ng Motorola, Lods. Dito siya ginagamit. Hindi natin sure kung ang kinakarga nito ay lithium ion. Kasi may upuan naman siya. Baka ito yung pang charge niya ng lithium ion. Ayan. Lay ion eh. Pero sabi naman ni Tropa, ito daw yung gamit niya. Ayan. Buhayin lang natin to. Kung i-check natin dito sa may input sa may primary, ayan o, meron siyang connection dito, tatlo. Ayan, yung pangatlo ay sa fuse na yun. Ayan o, sa dalawa, tatlo. Line, neutral, tapos meron pa dito sa fuse. Minsan yan lang yung nagiging problema niya, kaya walang output. Pero i-check pa rin natin, baka may sunog naman. Ito. Hawiin natin dito sa gilid, parang may nakita kong maitim eh. Okay. Yung kanyang protection na fuse ay sumabog na. Ayan. Ito siya oh. Ayan. Minsan tinatawag na thermal fuse din yan. Ito yan. Pag didikitin mo lang yan eh. Depende. Kung pinagdikit mo at umubra, di okay. Pagka pinagdikit mo at sumabog, ibig sabihin, may problema yung winding. Ito yun. Okay. Kalimitan, Lodi, sa mga fuse na ganyan, sa mga halos 1 amps na transformer, ang ginagamit nila dyan 1.5 na fuse, 250 volts. Okay, dahil pinutol natin siya, maglalagay tayo ng panibago dito rin sa ilalim. Yun. Lalagay tayo ng panibagong fuse. 1.5 lang din to. Pasok to, kayang-kaya niyang putulin pagka nagkaroon ng shorted. Yan, naglagay tayo ng panibagong fuse. Hindi thermal fuse yung pinalit natin, pero pasok din yan. Yan. Tapos lagay natin to. Guys, sinaksak natin at sumabog, ibig sabihin o pumutok o nakat yung fuse, ibig sabihin may problema yung winding niya. Yun. Kung napansin nyo, Lods, ay pumutok, may problema yung rewind. Kailangan ng bagong transformer dito sa kanyang desk charger. Yan. Check natin kung hindi naapektuhan itong kanyang desk charger o yung upuan. Magsubok muna tayo ng 12 volts. Pero ang alam ko hanggang 16 kayang tanggapin nito eh. 16 to 19 volts kayang tanggapin nito eh. Mataba yung kanyang socket. Ayan, hindi papasok tong pangkaraniwan.
Oh, bukas pala to. Yung bukas. Hindi na pala kailangan ng kumbaktas dito eh. Ba't naka-jumper to? Laki pa ng jumper niya. Okay, may pumapasok. Ground. Okay, pasok naman siya eh. Ayan o. Pasok siya, connected, hindi naman shorted. Ito. Hindi ko alam kung bakit ginamper to. Capacitor lang ba to? Check natin. Hindi natin ma-check kung capacitor o fusible to na resistor. Pero maya pagka walang output dito, subukan nating mag top din. Ibalik natin yung jumper niya. Dahil affected yung ating transformer load eh. Ayan. Napansin nyo naman kanina, sumabog yung kanyang fuse nung ating isinaksak. Ito, sumabog. Yung kanyang primary coil o yung easy coil ay may shorted yan. Kaya sumabog yung fuse. Dahil wala tayong 16 volts na nahanap, yung gantong klaseng board kasi na charging ng Motorola, minsan tumatanggap to ng 15 hanggang 20 volts. Ayan. Ang nahanap natin ay kung may mga adapter kayong ganito, mga power supply na ganito, ayan, 19 volts, 3 ampere kamo na yan. Ayan o. Pwedeng gamitin to. Kunin mo lang yung polarity. Andito yung polarity niya, positive. Ayan. Kunin mo rin yung dating cord o yung saksakan nitong upuan na to. Ayan. Yung positive niya, malimit, ginagamit ang, ayan, sa positive ay yung may guhit na ganyan. Ayan o. Ayan. Pero mas maganda pa rin kung gamitan mo siya ng tester para ma-check mo mabuti kung tama yung polarity mo. Kasi oras na nagkabaliktad dyan, eh, damay pati yung desk charger. Ayan. Bali, na-connect natin yung output ng power supply na to. Ayan. Ngayon, kakarga natin ng AC source. Ayan, saksak natin yan. Lagyan natin dito yan. Saksak natin to. Ayan. Kung napansin nyo ay umilaw yung ating power supply. At check natin yung output dito. Kung ilan yung output. Punta natin sa 50. Ayan o. DC. Ayan, yan yung positive. Ito yung negative. Ayan, may napalabas tayong 19 volts. Naka 19 volts na yan. Ngayon, saksak natin dito sa ating desk charger. Ayan, kung isasaksak natin yan, ayun, walang response kasi nga yung tinanggalan natin ng jumper kanina, maaring yan siguro kaya walang supply dito. Ngayon, itatap natin ng konti. Ayun, nagkailaw siya nung tinap natin. Ayun, yung kulay orange o dilaw. Ngayon, itatap uli natin yan. Tap natin to. Balik natin sa pagkaka-jumper. Yan. Tapos dito ulit sa kabila. Yun. Nagkaroon na ng supply itong desk charger na to. Ayan o, nag-red. Ewan ko bakit nag-red yun. Nahawakan siya. Sensitive pala siya. Ayan o. Sensitive siya pagka nahawakan, nagre-red. You know.
Hindi natin alam kung bakit. Ngayon susubukan natin sa radyo. Ito ay lobat na. Bali empty na siya. Ayan o. Mapansin nyo ay hindi na siya sumisindi. Ayan. Ngayon subukan natin kung ano yung magiging resulta. Ayan yung light indicator. Andito yung mga terminal. Idikit lang natin. Ayan, kung napansin nyo ay nag-red. Ang lithium ion kasi, Lodi, maka-detect lang ng konting charging kung minsan ay sumisindi na yan. Importante mabuhay lang yung BMS niya para mag-activate uli. Ganyan kasi yan, yung lithium ion pagka nalolobat, although may karga pa siya, pagka hiniwalay mo yung kanyang battery cell sa BMS, may karga pa siya. Pero yun yung trabaho ng BMS, hindi niya inuubos yung karga ng battery para kahit ma-stack yung battery cell na o itong battery na lithium ion, kahit ma-stack ng napakatagal na panahon, hindi siya drain. May karga pa rin yung battery cell niya. Yun ang trabaho ni BMS. Pagka medyo alanganin na yung karga niya, kinakat off na niya ng tuluyan. Hindi niya inuubos yung karga. Subukan natin ilagay dito sa upuan niya. Tapos patagalin natin ng konti. Yung nagtataka ako eh. Ang lithium ion kasi kung minsan konting charging lang na ganyan, at pagka na-drain at hindi na sumindi yung radyo, konting paupo mo lang, sumisindi na yan. Pero pagka piga mo sa radio, siyempre namamatay din kasi nga kulang pa yung charging niya. Pero ngayon subukan natin na nakaganyan. Yun. May charging na lumalabas, pero nagpapalas lang, kulang na kulang. Ito siya, Lodi, oh. Ayan, oh. Bali, kanina, Lods, nag-attempt tayo. Medyo mahirapan siyang nag-charging. Iniwan ko siya ng halos 1 oras. Kung kakapain ko tong upuan, papakiramdaman ko ay meron siyang pag-init. Nako, magandang sinyalis to kako. Yung charger may pag-init din, magandang sinyalis. So pag pinower on natin to, nice. Ayan o, nag-add siya ng charging. Maganda. Ibig sabihin, Lodi, kung masira yung transformer nito, ito, Lodi, kung masira yan, ayan, makikita nyo naman dito, nakaregulate siya ng DC output din siya, hindi siya nakadirect na AC. Kasi may mga iba na andito yung mga diode na charger pero hindi Motorola. Wala silang diode dito, permis na AC lang to. Ito ay DC adapter. Ayan, kasi nga may diode na. Ang transformer kasi pagka walang diode, AC yung output niyan. Pagka may diode na, AC-DC na. AC naman pagka walang diode. So sira na to, sumabog na. At ito yung umubra. Ito na yung ating radio. Yan. Hindi na siya lobat. Ayan, pwede ka na mag-transmit.